Magandang araw, ako po si Teacher Che. Kumusta ka? I hope you are safe and healthy. Sa video ito ay tatalakayin po natin ang ikawalong modyul ng Araling Panlipunan 7 sa ikalawang markahan tungkol sa mga pamana ng Sinaunang Asyano sa Daigdig. At ang talakayan po natin ito ay nakabatay po sa most essential learning competency na napapahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa ASYA. Ngayon, tingnan mo ang larawan at ang ikalawang larawan. Kung maalala natin o matatandaan mo, itong tinalakay natin noong nakaraang aralin tungkol sa mga papel na ginampanan ng mga kababaihan sa sinaunang panahon. Ang unang larawan ay suti at pangalawa ay foot binding. Maraming kaugalian sa tradisyonal na ASYA ang sumalamin sa mababang antas ng kababaihan sa lipunan. At ang tradisyonal na tungkulin ng babae sa ASYA ay ang pagiging mabuting asawa at ina. Right? Ngayon ay tatalakay na natin ang tungkol sa mga pamana ng Sinaunang Asyano sa Daigdig. Alam mo ba na napakapalad nating mga Pilipino sapagkat tayo ay kabilang sa isang bahagi ng daigdig na nagtataglay ng isang mayamang nakaraan at ito ay walang iba kundi ang kontinente ng ASYA. Ang ASYA ay tahanan ng mga kauna-unahang kabihasnang umusbong sa daigdig na nag-iwan ng maraming mahalagang pamana sa ating lahat. Matatandaan natin na sa naunang mga talakayan na nasa Mesopotamia ng kanlurang ASYA, umusbong ang kauna-unahang kabihasnan sa daigdig. At ito ay walang iba kundi ang kabihasnang Sumer. Right? Ngayon ay tatalakayin na natin ang mga pamana ng mga sinaunang Asyano o sinaunang kabihasnan sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng arkitektura, sa matematika, sa literatura at panitikan, at sa larangan ng mga kaisipan at filosofiya. Alright, unahin muna natin ang larangan ng arkitektura. Ang larawan ay nagpapakita ng templo ng ziggurat. Ang ziggurat ay nagsisilbing templo ng kabihasnang Sumer, templo ng kanilang mga Diyos na sinasamba, at ito rin ay nagsisilbing imbakan ng kanilang pagkain. Dito rin nakatira ang kanilang mga patron o mga paring hari. Ang pangalawang larawan naman ay ang cuneiform. Ito ang nabuong sistema ng pagsusulat ng mga Sumerians sa kabihasnang Sumer. Ito rin ang ginagamit ni Haring Hammurabi sa paggawa ng kanyang mga batas. Ang ikatlong larawan naman ay sistema ng irigasyon. Ginagawa ito ng mga Sumerians dahil upang matustusan ng tubig ang kanilang mga sinasakang pananim dahil hindi nila alam kung kailan umuulan. Alright, at ang larawan naman ito ay ang Great Wall of China. Makikita natin ito sa movie na Karate Kid. Ang Great Wall of China ay nabuo noong panahon pa ng dinastiyang Qin sa pamumuno ni Emperador Shi Huangdi. Ito ay ginawa dahil ito ay nagsisilbing harang o nagsisilbing pananggalang pala sa mga nomadikong tribo na nagmula sa hilaga ng China. Hanggang sa kasalukuyan ay andito pa rin makikita natin ang Great Wall of China. Kahit libo-libo ng taon ang nakaraan. At dito naman tayo sa maliban pala sa mga ipinapakitang mga larawan, marami pa rin mga naging pamanang bagay ang mga sinaunang kabihasnan. Ito yung araro, gulong, lunar calendar, at ang paggamit ng zodiac sign at horoscope. Dito naman tayo sa larangan ng literatura.
Ang pinakamatandang epiko sa buong daigdig ay ang Epic of Gilgamesh ng mga Sumerians. Ito ang pinakamatandang sining. At andito rin ang kung mayroong pinakamatandang epiko, meron ding pinakauna o pinakamatandang nobela sa buong mundo at nagmula din ito sa kontinente ng Asya. Ito ang Genji Monogatari. At meron ding Makura no Sushi sa Japan. At ang haiku, ito ay isang uri ng paggawa ng tula o isang uri ng tula. Dito naman tayo sa larangan ng matematika. Sa larangan ng matematika, nakuha natin sa mga sinaunang kabihasnan ang sexagesimal system o ito yung pagbibilang ng oras na merong 60 minutes in an hour at meron ding 60 seconds in a minute. At dito rin natin nakukuha yung 360 degree na 360 degree circle. At dito naman tayo sa mga kaisipan at filosofiya. Sa Silangang Asya sa bansang China, nakukuha natin ang mga kaisipan o dito na mula ang mga kaisipan at filosofiya kagaya ni na Confucius na napaka-popular ng kanyang golden rule o napaka-pamilyar ng kanyang golden rule na sabay-sabay nating basahin. What you do not want others to do to you, do not do to others. At maliban kay Confucius, andyan din si Lao Tzu o si Lao Chi. At ito rin ang isa sa kanyang mga kaisipan na hanggang ngayon ay pinagbabatayan pa rin. At ang iba pang mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin ay ang nasa larawan ay ang mga karayom o tinatawag na acupuncture. Ang acupuncture ay paraan ng pagtusok ng pinong karayom sa balat o sa mga partikular na mga bahagi ng katawan. Ito ay isang uri ng panggagamot. At ito naman ay ang Phoenician alphabet. Ito ang isa sa mga pinagbabatayan ng ating alfabeto hanggang sa kasalukuyan. At meron ding ang landscape gardening at yung pagbobonsai na nagawang hobby sa ngayon dahil pandemya tayo, hindi tayo masyadong makakalabas. Kaya yung inyo paggaga-gardening at yung origami o paper folding at ang ikebana o flower arrangement ng Japan. Sumatotal, malaki ang naiambag ng mga sinaunang Asyano sa pagpapayabong o sa pagpapayabong ng kabihasnang pandaigdig. Makikita natin ito sa mga pamana nila sa iba't ibang larangan na hanggang sa kasalukuyang panahon ay ginagamit pa rin. Alright, it's quiz time. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ang gagawin lamang natin ay sabihin kung ano ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Okay, let's begin. Ang unang pangungusap ay, ito ay nagsisilbing tahanan at templo ng mga Diyos ng mga taga-Mesopotamia. Ang sagot ay correct, ziggurat. Pangalawa, ito ay sistematikong paraan ng pagsusulat ng mga Sumerian. Ito ay nagsisimula sa letrang C. Correct, it's cuneiform. Ang galing mo. Pangatlo, nagbigay daan sa sistematikong paghahati ng oras at bilog. Ito yung 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute. 360 degree circle. Correct. Sexagesimal system. Next, paraan ng pagtusok ng pinong karayom sa balat o sa mga partikular na bahagi ng katawan.
Correct, acupuncture. Panghuli, ito ang pinakamatandang epiko sa buong daigdig na pinag-uusapan rito ang naging paglalakbay ni Gilgamesh. Correct, Epic of Gilgamesh. Good job, well done. Maraming salamat sa pagstay until this time. And please don't forget to hit the like as well as the subscribe, and please hit the notification bell to be updated in our upcoming videos. Thank you so much for watching.